Espiritu Santo. Amen. Ama, salamat po sa gabing ito. Muli mo kaming tinawag upang tayo aming papurihan at pasalamatan. Salamat po, Ama. Naway basbasan mo ang aming gawain ito ng kapatiran Divine Mercy. Ikaw pong mangunat maghari sa amin, lalong-lalo na po ang aming mahal na Apo Kunching, sampu ng kanyang mahal sa buhay. Kaya po, Ama, narito kami, walang hanggat papurit parangal na pasasalamat ko sa pangalan ni Yesu Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Magandang umaga po sa gabing ito. Meron po tayong limang magbabahagi sa gabing ito. Ang una po nating magbabahagi ang nagdiriwang ng kanyang kaarawan, wala pong iba kundi si kapatid na Edith Reyes ng Tangus, Baliwag, Bulacan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kanya. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Ang dalas ko pong mag-birthday. Kung kanina po ay sa pagbabahagi, ay naiyak po ako sapagkat punong-puno po ako ng galak sa puso. Yung pong iyak ko kanina ay galak. Hindi ko nga po maunawaan na buhat kahapon, ting makikita ko si Mami at nagsalita, naiiyak po ako. Kaya kanina pong tinawag niya ako, naiyak na po ako, hindi ko na po mapigil. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat muli ay pinagkalooban niya na ako ng bagong dagdag na kaarawan. 46 years old na po ako. Bali 5 years na po akong naglilingkod. Walang hanggang papurit pasasalamat sa Kanya sapagkat kung paano ko nga po isinyer kanina na isa akong mapalad sapagkat inakay niya ako sa dakong ito. Sa dami ng tao sa mundo, isa ako sa Kanyang napili at Kanyang hinirang. Na kung paano nga po siya ay aking nakilala, na sa bawat pagdalisay na pinahintulutan niya sa aking buhay, tunay nga pong kung wala siya sa akin, hindi ko po makakayanang mapagtagumpayan ang lahat. Na kung paano nga po sa bawat pagdalisay, tuwirang doon niya ako pinatitibay, pinalalalim, na sa bawat kaganganapan po sa aking buhay, pag aking pinagninilayan, masasabi ko po talaga na hindi ko po kaya nang wala siya. Subalit, nandyan nga po siya at laging nakagabay sa akin. Ang lahat ay nakakaya ko. At kung paano din po sa pagdalisay niya sa karamdaman, na sa tuwing magkakaroon po ako ng karamdaman, naroon po yung pagtitiwala ko sa kanyang ginamit ang mahal na Apo Kunching. Natuwirang mahipo lang po niya ako, gagaling ako. Kaya nito pong mahal na araw, buong mahal na araw po na masakit ang aking tuhod na mamaga. Na kung paano po nung 40 days po ng tatay ko, naroon po kasi yung pagluluto. Halos hanggang alas 6 ng gabi na nakadarang ang aking paa. Subalit na ospital nga po yung aking apo at pinapupunta po ako sa ospital. Nahihiya naman po akong pumunta na marumi ang aking mga paa. Kaya kung paano po, ang hinugas ko naman po ay maligamgam na tubig. Subalit, kinabukasan nga po, nung gabi pong iyon, naramdaman ko na ang kakaiba sa aking alak-alakan. Hindi na po ako makahakbang ng maayos. Nung kinabukasan po, nung salating ko ang aking alak-alakan, meron po akong nasalat na bukol na ganyang kalaki. Sabi ko po sa asawa ko, anong nangyari sa akin? Bakit ako nagkaroon nito? Naisip ko nga po yung pagbabasa ko po
masama din po pala yung kahit na maligamgam na tubig ang ihugas mo. Kaya kung paano po, yung hirap ng paghakbang hanggang sa makarating po ako dito, na dumulog ako sa mahal na Apo, sapagkat naroon niya po yung pagtitiwala ko na masalat lamang niya ito, ay gagaling ako. Kaya nung ipinakita ko po ito sa kanya, hinipo po niya, naroon na po yung pagtitiwala ko na yung hipo lang niya na yon ay mawawala na kung paano po pinatapalan niya sa akin ito ng talantangan, na huwag ko daw po yun ipapahaplos at bawal daw pong ipahaplos. Ginawa ko po yun, subalit nawala po yung bukol niya, nawala. Pero meron pong dating na masakit po talagang ihakbang at buong mahal na araw po namamaga ang aking mga tuhod, pati hita. Na sa paglakad ko po nahihirapan ako, subalit di ko po ito iniinda sapagkat sa kaparaanan ng Panginoon ito ay maiibsan. At nung mahal na araw nga po, sumagi din po sa isip ko na lagi po kasi akong nag-a-assist dito na nakaluhod sa mahal na Apo pag nagpapainom ng tubig. Sabi ko po, paano kaya ito kung ako ang matapat uli sa pag-a-assist ng nakaluhod? Hindi ko kayang lumuhod. Subalit, kahit po sa isip, batid po ng Ama ang ating mga iniisip, yun nga pong mahal na araw na yun, hindi po ako yung lumuhod. Dito lamang po ako nakaupo. Pero naroon pa rin po yung, para po ba yung buto ko po sa tuhod, yung nagagalawan, kumakaluskus po siya. Pag lumalakad ako, minsan po yung parang nakakaroon ng kabto. Hindi ko po siya maiganon. Bata pa po ako, pero ito na po ang nararamdaman ko. Kaya ngayon ko po nauunawaan yung matatanda. At kung paano din po, nung panahon na ako ay dumating po ako sa punto na nanghina. Dati pa po kasi ito pinababahagi, subalit tumututol po ang kalooban kong tumayo sa gitna. Subalit po siguro ngayong kaparaanan na ito ay aking maihayag. September, natatandaan ko po ang petipetsa, September 8. Buhat po September 8, nagkaroon po ako ng mga pagdalisay na halos hindi ko po talaga makaya. Parang nanghina ako. At kung paano po yung mga pagdalisay sa aking buhay, sa aking pamilya, sa aking mga mahal, sa lahat. Sumabay din po, halos po sabay-sabay ang pagdalisay sa akin. Na kung paano sumabay din po sa dakong ito, ang pagdalisay sa akin. Na parang nanaig po yung pagkatao ko. Ayoko pong mag-vigil, hindi po ako nag-vigil. Ayoko pong mag-vigil. Wala pong umahad lang sa akin, kundi sarili ko po yung naramdaman dito sa puso ko na ayaw kong mag-vigil. Ang pilit pong pumapasok sa isip ko, di ba't ang pagbibigil para lumalim ka? Subalit iba po ang naramdaman ko, hindi ko po alam kung bakit gano'n ang naramdaman ko. Ayoko pong mag-vigil, sapagkat magbibigil ako, paano pang magbibigil ako kung pagkakasala lang din ang aking makikita. Yun po ang umaano sa isip ko na parang nanaig po yung pagkatao ko. Halos mga 8 months po yata akong hindi nag-vigil. Parang nawala po yung sigla ko. Nawala po yung sigla ko at pananabik sa pagbibigil. Subalit, yung paglilingkod po sa araw-araw, di po yun nabawasan. Lagi po ako nananabik sa paglilingkod sa araw-araw. Kaya yun po ay hiningi ko ng kapatawaran sa Panginoon sapagkat nanaig ang aking pagkatao na kung paano nga po sinisiksik sa isip ko na oo nga, nagbibigil. Pero ang tanong, na isa sa buhay ba ito ng mga nagbibigil? Yung iba kung makapagsalita, ganun-ganun. Batid ko po na nagkasala ako at nanghina ako. Kaya kung paano po, ang mahal na Apo Kunching at ang Ama tuwirang ayaw niya akong mawalay. Dinadaan po niya ako sa panaginip. Halos 1 linggong singkad ko po siyang napapanaginipan. Kinakausap niya ako.
At sa tuwing makakaharap ko po ang mahal na apo, pag po kasi kaharap ko ang mahal na apo, batid ko pong dinawawalay sa kanya ang espiritu. Pagkaharap ko siya, batid ko po na hindi pwede akong magsinungaling. Lahat ay alam niya, hindi ka po pwedeng mga tuwiran. Kaya sa tuwing naghaharap po kami, pag may tinanong po niya ako noon kung ano daw po ang dahilan. Hindi po ako kumibo, pero batid ko pong alam niya. Hindi na lang po ako nagsalita. Na kung paano nga po ayaw niya akong mawalay, na sa tuwi-tuwi na talagang napapanaginipan ko siya. At kung paano din po minsan ay talagang hiningi ko sa kanya ng kapatawaran sa adoration, napatawarin niya ako, sapagkat nagbilang tao ako na naigang aking pagkatao kung bakit ayaw kong mag-vigil. Subalit tunay nga pong mahal ako ng Panginoon, ayaw niya akong mawalay. Kaya muli po, bumalik ang aking sigla. Bumalik ang sigla ko sa pagbibigil. Ngayon po ay nagbibigil na ako. Wala na po akong iniisip. Hindi ko na po sinasagi sa isip ko. Hindi ko na rin po tinitingnan yaon. At kung paano nga po nung Huwebes Santo, nung ko po tuwirang naramdaman ang galak sa puso ko na hindi ko nga rin po maunawaan, buhat po ng Huwebes Santo, hindi na po nawala ang galak sa puso ko. Yung puso ko po ay parang wala lang po, parang walang laman. Na bilang pagkatao din po, pagka minsan, nagagalit. Pero saglit lamang po yung galit ko na yon. Hindi po yung tumitimo sa puso ko. Kaya nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa Panginoon. At ito'y pinagkaloob niya sa akin ng pandamang ito, na kung paano nga po, na ngayong sumapit ang aking kaarawan, bilang pagkatao, ayaw ko po talagang umaten. Ayaw ko pong pumunta rito dahil nahihiya po ako, wala man lang po akong maihandog. Subalit nang tinawag po ako ni Mami, sabi niya, "Anak, hindi ka daw papasok. Pumasok ka at ipaghahanda kita. Marami daw po siyang pera." Alam niyo po, no, sinabi sa akin yun ni Mami. Nandito po ako nakaluhod nung tinataas yung Bible. Hindi ko po mapigil ang iyak ko. Kaya kangina po nung tinawag niya ako, hindi ko po maintindihan ang nararamdaman ko. Hindi ko po talaga mapigil ang iyak ko. Na kung paano nga po ipinakita rin sa akin ng Panginoon ang tuwirang kanyang pagmamahal. Na kung paano nga po nakasuot ako ng pink ngayon, yun po yung nararamdaman ko. Puno po ako ng pagmamahal at galak sa puso ko. Na kung paano talagang ipinadama po niya sa akin ang kanyang kahiwagaan. Na kangina nga po, ibinahagi ko na siya kangina. Na kung paano po nung bago po magpasukan, sumagi po sa isip ko na ipasukat ko nga po sa anak ko ang kanyang uniform. Subalit bigla po siyang laki. Maliit po lahat. Kung paano nga po yung pagdalisay ay nandun. Wala pong trabaho yung kabiyak ng puso ko. Halos 3 linggo na po. Nasabay pa po sa pasukan, pati anak ko. Kaya nandun po yung lumbay ko nung Monday na sabi po ng anak ko, "Nay, pasok ka na, wala pa akong gamit." Ang sagot ko na lamang po sa, "Okay lang yan, anak. Magdala ka na lang ng isang papel at isang ballpen." Na kung paano nga po, siyempre po bilang isang ina, naroon yung lumbay para sa kanya. Na kung paano po nakaharap ako sa larawan ni Divine habang nag-aabang po ako ng aking masasakyan. Bigla pong nag-ring ang aking cellphone. Na kung paano po ang aking shepherd ay biglang tinawagan ako at ang sabi niya, bili ko daw po ng uniform yung anak ko. Gamitin ko muna yung aking nakoleksyon. Sabi ko nga po sa kanya, nakakahiya naman po. Subalit naroon po yung galak ng puso ko na kung paano tinugon ng Panginoon ang pangangailangan ko.
At nang dumating nga po ako dito sa Dambana, meron po akong kapatid na sumalubong sa akin na nagbigay sa akin ng isang polo, 2 pantalon. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako. May isang dumating pa po akong kapatid. Binigyan din po ako ng 4 na polo, 2 pantalon at may kasama pa pong sapatos. Kaya ang sabi ko pa nga po sa kanya, hindi niyo pa po sinamahan ng notebook, nagsisti pa po ako sa kanya. At kung paano nga po, pag uwi ko ng aming tahanan, inaabutan din po ako ng kabiyak ko ng pambili naman ng gamit ng anak ko. Kaya buhay na buhay po ang Diyos na nalutas po ang aking problema sa aking anak at tuwirang nadama ko ang pagmamahal niya sa akin at tuwirang di niya ako pinababayaan. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa binahagi mo. Tunay nga pong buhay ang Diyos. Ang kalawa pong mag-aalay po ng awitin si Tita Rosie Cruz. Isang magandang umaga po sa gabing ito. Ama, nagpapasalamat ako, mapagmahal na Ama, nagpapasalamat ako sa gabay mo't patnubay, patuloy at patuloy mo kung binibigyan ng kalakasan upang ako'y maging paglingkod sa iyo. Ang lahat pong ito'y pinapupurihan ka at pinasasalamatan. Amen. Nga po natin ang Panginoon. Ikaw ang siyang nagbigay buhay dito sa mundong ibabaw. Ikaw lamang at walang iba. O Diyos naming pag-asa, buhay naming Panginoong Ama, dalangin ko'y hari nawa. Sa bawat oras ako'y sa'yo, sa isip at puso ko, sa isip ko't salita at gawa, patnubay mo'y di magkakasama. Sa ngalan ng kapaligtasan, Jesucristong lumikha, kapangyarihan ko'y sinasamba, pagpupuri sa'yo aking Ama. Sa ngalan ng tagapagligtas, Jesucristong lumikha. Sa isip ko't salita at gawa, patnubay mo'y di magkakasala. Kamalian ko'y itatama, dinggin mo Diyos Ama. Salamat po Ama.
Salamat po, Tita Rosie, sa magandang awitin mo. Ang ikatlong magbabahagi po ang ating kapatid na si Tita Marie de la Cruz. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kala ko hindi pa ako eh. Magandang gabi po sa araw na ito. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kala ko mamaya pa ako eh, nagulat ako. Palakpakan po muna natin ang buhay na Diyos. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay naganap nung nakaraang Huwebes kung paano nga po ba minsan bilang pagkatao natin may mga gusto tayong bagay na gawin na minsan nagdudulot ng kamalian na pag dumating may kamalian doon natin na pagtatanto na pinaunahan tayo ng Espiritu sa pamagitan ng pagdatal sa kaisipan, subalit minsan sa katigasan ng ulo sumusulong pa rin tayo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Noong pong Huwebes kasi, sa Maynila po ako, kasama ko si kapatid na Josie, liliko po ako ng Cubao sa May-ak doon papuntang Baliwag. Yung MMDA po, sabi sa akin gumanon. So umi-straight po ako ng driving ko hanggang nakarating ako doon sa papuntang Rustan. Wala na po ako malilikuan doon, traffic na po. May isang U-turn na isang street na hindi ko kabisado, nag-U-turn po ako doon. Dahil sa madalit salita po, nakalusot ako. Pero doon sa isang kanto, maraming green boys ng mga MMDA. Sabi ko, okay, nakalusot na ako. Como si kapatid na Josie, siyempre po, tiga Maynila, yung kabisado niya yung mga daan doon. Ano po, di po ba? Palakpakan po natin muna ang buhay na Diyos. Nung nakabagtas na po ako doon sa U-turn na yon, tumawid po ako, sabi ko, babalik na lang ako. Ikukurada ko uli yung sasakyan para noon hindi ako gabihin kasi uulan na naman. Pero sabi sa akin ni kapatid na Josie, sabi niya, huwag ka nang tumuloy kasi one way lang yan. Sabi ko, hindi, pwede naman, sabi ko ganyan, wala namang kako doon sa isang kanto ng huhuli.